fragile sous l'orage. I don't talk, I just live, stay ready. Life of footy, yeah, we build heavy. No flex, just work, no play. In the gym every night, no delay. I don't talk, I just live, stay ready. Life of footy, yeah, we build heavy. No flex, just work, no play. In the gym every night, no delay. De bonheur. Quand la distance nous dévore, l'espoir toujours éclos encore. Ang kinakain ko lang, black coffee. Kinukonsume ko lang black coffee during workouts. And nung una, akala ko hindi ko kakayanin yun sa workouts ko. Siguro, nasanay na ako, nakapag-adapt na ako. So ngayon, hindi na ako sanay na may laman ng tiyan ko pag mag-workout ako. Wow. Napansin ko lang na may maintain ko yung mas lean ako kumpara before. Pero weight ko is as is. Nasa 190s. Hindi, nasa 190 ka na? 190s. Pero nung full bulk talaga ako, kasi talagang bulk ako, pumapalo na ako ng 199 nun. 190 in kilos is around 85, 586. 86 Parang ganun. Pero may point ata. 190 kilos? pounds. 190 pounds. Pounds yung pounds. 190 pounds. Pero may time nun na feel ko na umaabot na ako ng, medyo pumapalo na ako ng almost 200 na eh. Pero during that time, napansin ko, very very... Mahirap yung kilos. May shortness of mo pa. breath. Oo. Medyo slow ako. Slow. Pero nung magmula nung nag-workout ako ng fasted, yun. Naging na ako nun. Mas flexible ako. Hindi na flexible. Mas Flexible. Never ako naging flexible eh. Pero mas movable. Medyo mas mas nakakagalaw naman ako. Yun. Tapos, kanina, while you were saying OMAD, kasi ako, napansin ko, yung the way I eat after kong mag-workout, super busog ako. Hindi naman yung parang after you mag-workout is sobrang Hindi lakas na. mo kumain. Hindi na. Before aminado, ganyan ako. Pero nung years passed by, parang hindi ko na nafe-feel na gusto ko kumain immediately after workout. Kaya ngayon parang... Good. Which is good. It's Oo eh. nakapag-adjust yung Nakapag-adapt na rin ako. Ngayon, parang hindi ko pa natatry is mag-OMAD tapos fasted workout. Oh my God! Yun yung medyo aarali ko kung paano ko ano yun. So, let's say natulog ka. So, doon pala magiging fasted workout, yung empty chan mo sa umaga. So, during OMAD mo, doon ka mag-workout pa. Then, During OMAD, tama. then kukumpletuhin mo muna yung 24. Yes. Siyempre, para maging OMAD, kailangan, doon ka palang kakain. Pero, Hindi ko alam kung workable sa akin yun. Kasi parang nakikita ko, pwede akong mag-meal around lunchtime. Kasi doon ako laging kumakain after workout eh. Kasi natatapos ang workout ko mga 9. 9 to 9:30 tapos na ako mag-workout nun. So, pahinga na naman nun. So, parang, try ko kaya yun. Kasi napansin ko, after ko mag-workout, kakain ako ng mga badang 10 or ano. Pero di pa naman ako gutom. Parang, alam mo yun, di pa ako gutom eh. So, minsan, nini-extend ko pa yun. So, kakain ako around 1, gano'n. Tapos, kakain ako ulit ng mga badang 5 or 6. Kasi hindi na ako kakain nun. So, parang nangyayari, 2 meals a day na lang ako pag nagka-fasted workout ako. Wow. Ngayon, the benefits might be more kung mag-OMAD ako. Pero I don't know kung ano magiging effect na sa performance ko. OMAD is more on sa health talaga. Parang I'm not chasing numbers at this stage. Parang kung ano yung max ko sa bench,
sa bench press, sa squat, sa deadlift, hindi ko na siya tataasan pa. Kasi wala naman purpose eh. Hindi man ako sumasali sa contest or Hindi ka what. naman nag-lose ng weight. Hindi naman. More on body recomposition talaga. Kasi parang yung weight ko ngayon is parang okay, gusto ko na to. I don't wanna go up anymore. I don't wanna go lower pa. Pero ito na yung parang ideal na weight na gusto ko. Parang like what I discussed sa mga past episodes, yung the ideal physique. Naka 3 parts na tayo no, Jay? The ideal physique do. So parang ang ideal physique ko right now is ganito yung weight ko. 185, 190, ganon. Pero, mas lean tingnan. Kasi kung performance-wise, when I say performance-wise, kung ano yung current kong ginagawa sa gym, i-maintain ko lang yun. Hindi na ako nag-chase ng PRs na higitan ko yung lift ko, gano'n. Kasi parang parang joint-wise, parang hindi ko na rin ata gusto yung ano. Hindi, naintindihan ko naman. Ganyan talaga pag yung mga nagkakaedad na siguro intindihin na lang natin yung sitwasyon ng kaibigan ko dito, no? So, though I'm trying to relate. Kahit paano. Siyempre, This is Dapat- injustice. Prejudice sa mga walang abs! Talagang hindi. This is injustice! Injustice! Talagang dito ko sa likod natin. dapat siyempre, yung thinking natin medyo years ahead tayo para maunawaan natin. Pareho kami po. Natin tumatanda. Hindi na ako. Anyways, ayun. Pero tama nga lang naman na at your age, dapat talaga hindi mo na aim yung Hot ako dito. yung PR, mga ganyan. Hindi na dapat talaga yun. For as long as na maintain mo na yung physically active ka, ako ganun lang ako eh. Hindi na sumasakit. So, Tsaka ituloy. so, ako, basta as long as nakapag-workout ako ng konti and sa bahay lang or during day off yan, as long as magalaw ko lang yung mga weights ko sa bahay, that's enough for me. Paglalakad ko nga, sa trabaho ko pa lang is mahina ang 20,000 steps in a day. Ay, yan. Mahina Isa ang pa yan, 20,000. So, Isa pa yan. ang Daily steps, pinaka-record ko talaga is 35K. Nice. Na nagawa ko during December yata of 2024. Saan naglakad doon? 35K steps na gawa ko, ne? From Planta hanggang Del Rosario? Nagkasabay-sabay yun eh, nung same day na yun. So, sa loob ng 24 hours, saka 35,000 steps. Pero- Isa pa yan sa inaano ko ngayon. Ini-aim ko ngayon na 10,000 steps. Daily steps. Chicken? 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 Emotional damage. You want some therapy? Chicken. 1,000 steps? Chicken. Ako pag for example, i-check ko lang sa sa pace recorder ko. Kung for example, naka 4,000 steps ako. Sa gabi, magti-treadmill na ako noon. Iko-completuhin ko yung 10,000 noon. So, siguro almost 1 hour yon na treadmill at walking pace lang. Napansin ko yun, mas maganang ko. Hindi ako, parang nawala yung shortness of breath ko, nawala yung ko. Kasi parang walking yan, going to tayo from nutrition, from eating to to doing the everyday stuff na. Walking is a very underestimated form of activity. Nice.
nowadays. So, kasi kala nila, andyan ang running, andyan ang other forms of cardiovascular. No? Pero walking is the number one for me. Doon ko na-discover yung benefits ng walking. Ma-share ko lang. Kasi ako, during my younger years, hindi kasi, I used to jog a lot na, so running talaga, iniikot ko nga yung Clark, one time even nung tapos na yung fun run, nag-solo ako, 10 kilometers, inikot ko yung hanggang long fun run. Pinagtitinginan ako ng mga tao, ako lang mag-isa tumatak. And parang, parang namuong question sa isip ko Excuse the pun. So, in the long run, parang, pwedeng podcast name din yun. Parang bigla ako napaisip in the long run, worth it ba talaga yung lagi kang tumatakbo or nagja-jogging? So, kaya doon pa rin pumapasok sa isip ko na talaga yung walking is safest na I mean, hindi ma-strain yung mga joints mo, mga mo. Saka, anatomically yata, we were made to walk talaga, di ba? Not sit. Yes. Di ba? May nabasa ko yun eh. Parang we were designed to actually walk and run pa nga eh. Pero more on walking kasi hindi mo tayo pwede mag-run ng kasi our lungs were not built to di ba? To run long. Short bursts lang, di ba? So that leads to walking nga talaga yung most natural natin, inclination natin talaga. Yun nga, hilig pa man din ako tumakbo ka ako. Pero syempre, habang nagkakaedad ka, di ba? Syempre, hindi mo maiwasan yung mga joints mo, medyo bumibigay-bigay na, Mas maganda pa rin yung puro lakad na lang. Pag kaya maglakad na lang. Oo, lakad lang, lakad. Enjoy the view habang naglalakad. After the vlog, walang magkukotse Naglalakad tayo pa uwi. Naglalakad na tayo pa uwi. Sa init ng araw ngayon. Anyway, hindi ko inaano yung mga mahilig mag-run, mahilig tumakbo. May mga benefits pa rin yan. Pero para sa pangkalahatan, yung walking is more than enough na para ma-maintain yung good health niyan. If you can't run, walk. No? If you can't hindi lahat ng lahat ay nabibigyan ng opportunity na makapaglakad-lakad, Pero yung palang nakakapaglakad-lakad ka ng maayos is blessing na rin yun. That in itself is big big okay thing na yun. Dahil dyan, magkakaroon tayo ng episode na maglalakad tayo. From Clark to From our cafe to pauwi. Tumakdo Macdo intersection. No. Macdo sa Capitol? Capitol. Sa Capitol. Anyways, ways of dieting. Sabi nga nila, pag diet, diet. Pero more than the word itself, I guess ang takeaway natin dito is no matter how we eat or what we eat, dun pa rin tayo dun sa what can we do na consistently, para kasi doon natin makikita yung results pag maging consistent tayo. Tapos another huge takeaway is yung walking, kasi ako ngayon ko lang talaga siya nagagawa before medyo tinitake for granted ko siya pero ngayon I even do great legs para makumpleto ko lang yung daily steps. 10,000 ito minamani lang yung 10,000 steps. Ang akin lang wag madaliin sa diet, let's say sa pag-workout. Crash diets, Kahit walking lang yan. Huwag kang mag-aim kagad na ma-achieve mo yung desired weight mo or yung kung ano man yung goal mo na Basta enjoy mo lang yun na. Yes, in journey. Sabi ko nga, kahit naglalakad ka lang tapos ina-appreciate mo lang yung view sa paligid mo, then mga view So tapos hindi mo namamalayan naka 15,000 steps na pala ako pero nalibang lang ako naglalakad, di ba? So enjoy the moment.
habang ginagawa mo yun, no? Enjoy. Parang, Huwag mong madaliin. ano yan? Ano yung sa last episode natin sa season 8? Choose joyful movement over punishment. No? Kala natin it's a form of punishment, pero just enjoy what we're doing and you get the benefits and keep doing it consistently. Okay lang. Sige, mga kalibit, that's all for this episode. Next time, no? Please. Sabihan niyo kung ano yung pag-uusapan natin. Wala pa naman. Shotgun na bro. So, bigla, Alam ko, magkakape lang tayo eh. surprise. Check out our social media accounts, Facebook, TikTok, Instagram, YouTube. Turn on the notifications so you will be notified for all future content like this. Thank you to all our sponsors. Check out their links down below. So we'll be seeing you on the next episode. Stay safe always and be a life inspiration, mga kalifit. Naubos mo na kinain mo? Yung food mo? Ako na hindi mo naubos yung food ko. Le vent porte des promesses que l'écho ne peut saisir. Dans l'ombre, l'âme confesse son besoin de réunir. Et si les étoiles pouvaient parler, elles diraient qu'on n'est jamais loin, même brisé, même éloigné, nos cœurs battent d'un même refrain. Hello everyone, my name is Sandy Paman. Please like and subscribe, like it for me. Thank you.